balikatan exercise. Naku, lagot ka kay Trump. Bongbong Marcos, lagot ka kay Trump. No? Isisisante ka na ni Trump, sabi ng mga DDS dati. Nung pagkaupo at pagkapanalo ni President Donald Trump sa Estados Unidos, mga kababayan. Tapos si Greco Bellica, may pagsulat pang ginawa. Greco Bellica, may pagsulat pang ginawa. No, sumulat kay Donald Trump, mga kababayan. No? Na kumbaga, yun daw po ang lagay ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Akala mo naman papakinggan? Baka nga hindi ho yan isinend o hindi ipinadala ni Greco Bellica, mga kababayan. Kumbaga, dahil ang aking kandidatura, no, etong aking party list, hindi umaalagwa, hindi man lang mapansin ng taong bayan. Ako ang magpapapansin. Gagamitin ko yung sitwasyon ni dating Pangulong Duterte para mapansin ako. Susulat ako kay Donald Trump. Susulat ako kay Putin. Susulat ako kay Netanyahu. No? Ang tanong, pinarating nyo ba talaga yung sulat na yon? Or hindi lang? Pagkasulat, pagka-type ng mga nakasulat doon, picture, i-post mo yan sa social media ko. I-post mo yan sa social media natin. Para mapaniwala ang sambayan ng Pilipino. No? Kasi kapag kayong may mga sulat na ganyan, may mga stamp na kumbaga, received ng Office of the President. May mga ganyan yan. Received by Office of Netanyahu, etc. etc. Patingin nga, Bellica, Greco, kung meron na kayong ganon, yung stamp. Hindi. Kung nakarating naman, wala namang problema sa amin. Di ba? Ang tanong nga lang, kung pag-aaksayahan ng panahon, kung nakarating. No? Ganun naman ho yun no? Eto. Talagang nadidiin at tumatatak sa isipan ko yung sinabi ng mga DDS nung pagkapanalo ni Trump. Naku, lagot ka, si Trump presidente na, isisisante ka na BBM. Ryan, mayroon bang bagong isasagawa sa mga pagsasanay ngayon? Patuloy pa din po, no? Yung balikatan exercises ng Estados Unidos at ng ating bansa, Pilipinas. Taon. Yes, magandang tanghali, Ella. Sa unang pagkakataon ay magsasagawa ng Integrated Air and Defense o Missile Defense na isasagawa sa Subic, Zambales sa susunod na linggo bilang bahagi ng balikatan exercise ngayong taon. Iiyak na naman ho ang China dyan. Bakit to? Kasi di ba yung China, dahil nga po sinusuportahan tayo ng Estados Unidos, mga kababayan, nagagalit sila na nagpapadala ng Typhoon missile, no? Ang Estados Unidos sa atin. Alam ko, una, isa lang. Tapos nadadagdagan at patuloy na nadadagdagan. Kaya sila umaalma. Pero inyo ho, mga boss chief, amo sir, depensa po natin ang pinag-uusapan natin. Depensa ng bansang Pilipinas. Pero, ano ho ang ginagawa ng China? Pinapakialaman ho. Sila sabihin, ako, huwag kayong maglagay ng ganyan. Naku, huwag kayong ganito, ganyan. What mo pag nalaman nila na si Donald Trump, kumbaga okay na kay Donald Trump yung pagbili ng Pilipinas. Tama ho ba? 20 na F-16 na mga eroplano, kung di ako nagkakamali, doon sa tawag na eroplano, F-16, galing ng Estados Unidos. Lalo hong tumitibay, mga kababayan. Pero nung dating Pangulong Duterte, wala hong mga ganyan. Sasabihin ho ng mga DDS, tingnan mo nga, nung kay dating Pangulong Duterte, hindi na kailangan ng mga ganyan. Diba? Nung kay dating Pangulong Duterte, hindi na kailangan ng mga ganyan. Tahimik kasi ang Pilipinas. Tahimik, bakit? Kasi chuchu tayo. No? Aso lang tayo ng China nun. Pero dito, kay Pangulong Bongbong Marcos, ibalik ang balikatan. Sige, palakasin ang depensa ng Pilipinas. Sabi ni Sir Odi Lenon. Si Papa Burns nandyan, hindi pala live. Opo, replay lang ho ito, Papa Burns. Sabi ni Odi Lenon, dumating na ba, Sir Mark, yung 20 pieces na F-16 na binili ng PBBM administration? Biruin nyo, di ba? Mga kababayan. Hindi ko lang sure kung dumating na, pero
okay na yon. Lalahukan ng nasa 14,000 sundalo ng Pilipinas, Estados Unidos at Australia ang balikatan exercise. Ito na ang ika-4 na pong iteration ng pagsasanay na nagsimula pa noong 1991. Di ba tama ba ako? Ito i-correct nyo na lang ako kung tama ako o mali ako. Kaya dating Pangulong Duterte ininto to. Ngayong umaga, pinagunahan o panauhing tagapagsalita si U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, at Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Present din ang ibang ambassador ng iba't ibang bansa gaya ng French Ambassador, Canada, Australia at United Kingdom. Nasa 20 bansa naman ang magiging observer sa pagsasanay. Sa unang pagkakataon ay O biruin nyo yan? Plus puntos ho sa ating mga kasundaluhan, plus puntos po sa ating mga dumidepensa sa ating bansa. No? Siyempre, mga nakatutok yan. Hindi lang naman tututo nga yan na nakaganon. Sabi ni Maui Haramillo, ang alam ko, donation yung F-16 sa Pinas, wala tayong ilalabas na pera. Aba, edi mas okay pala talaga, no? magiging bahagi ang bansang Czech Republic, Lithuania, Poland at Netherlands. Full battery testing ang aspeto ng balikatan ngayong taon. Kabilang sa mga isasagawang pagsasanay ang missile defense, counter-landing at Oo, tama. Lalong magagalit ang China dito. Kasi lalong lumalakas ang Pilipinas. Kasi ang gusto nila, humina ng humina tayo eh. Huwag maglagay ng Typhoon missile. Ultimo nga yung sira-sirang barko na natin eh. Na alam na hindi na makakalaban eh. Kumbaga parang naging muhon na lang ho natin. Mga kababayan. Ayaw pang ipa-kumpuni ng China. Nakasaado sa pinag-usapan, hindi pwedeng kumpunihin ang BRP Sierra Madre. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, pinagmalaki ni Roque na magaling daw sila. Kasi dinidiskartehan nila yung pagkumpuni. Ano ho ibig sabihin nun? Patago nilang kinukumpuni yung BRP Sierra Madre. Napagalitan pa si PBBM. Kasi etong gobyerno na to pinangangalandakan. Ano ba ho ang dapat, mga kababayan? Barko mo, yung kukumpunihin mo, nakasadsad doon sa teritoryo mo. Di pangalandakan mo, gagawin namin na itong barko na ito, no? Para manatili na nakabantay dito sa katubigan na ito. Ipagmalaki. Kasi sa atin, tayo ang may karapatan. Di pinapatunayan lang ho ni Roque, mga boss chief amo sir, na naduwag sila nung panahon na yun. Biruin mo, barko mo, nandoon sa teritoryo mo, tapos itatago mo, no? Ipapaalam pa sa China na kumpunihin. Kaya dun ho nabasag, mga kababayan, yung sinasabi ng dating Pangulong Duterte na si Digong, na si Pangulong Bongbong Marcos ay weak leader, mahina, takot. Ngayon, nakikita natin, nalalaman natin, na sila pala yung takot. Di ba Cheryl Santamaria at Benzer at Marijo? Sabi ni Marijo, nasa lamay ni Nora Honor si PBBM kasama si FL at Amy. Oo. Ewan ko ba? Tapos makakakita ka pa, mga kababayan, doon sa mga DDS. Naku, edited yan. Anak ng tinapa. Kaya mag-ingat kayo, Sakit na po yata ang pagiging DDS, mga kababayan. Biruin mo, nako, last year pa yan video. Ano yun, last year pa namatay si Nora Honor? Kaya may mga saltik, yung mga DDS, may mga saltik na huwata yung mga yan Paniwalang-paniwala kay Maharlika Ilang beses na, halos lagpas na yata 10 beses silang nasusunog doon sa mga inilalabas ni Maharlika. Hanggang ngayon, ayun, paniwalang-paniwala pa din po kay Maharlika, mga kababayan. live fire exercise at maging ang maritime strike. Bukod dito ay mayroon ding humanitarian efforts at infrastructure projects. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., nagpapakita hindi lang ito ng pagsasanay ng lakas, kundi pagpapakita ng magkatuwang na pagtugon ng mga bansa na nakatuon sa pagtatanggol sa mga mamamayan
pagpapanatili ng kapayapaan at paghahanda sa mga kinakaharap na mga hamon. Ayan, lalo pong palakas ng palakas ang depensa ng Pilipinas, mga kababayan. Di ba ayos? Magandang balita ho yan.